Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, inilabas na ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ang IRR na nakalathala sa Official Gazette mula August 28, 2023 ay magiging epektibo sa September 12 o 15 days matapos ang publication nito. Ang IRR ay binuo sa pangunguna ng Bureau of Treasury, katuwang ang Department of Budget and Management o DBM, Securities and Exchange Commission o SEC, National Economic and Development Authority o NEDA, Land Bank of the Philippines at ang Development Bank of the Philippines o DBP. Bubuuin ang MIF na may inisyal na pondo na manggagaling sa Land Bank, DBP at maging sa pondo ng National Government. Balak ng Philippine National Police o PNP na sampahan ng dagdag na kaso ang retired policeman na si Wilfredo Gonzales. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na hinihintay na lamang nila na maghain ng formal na reklamo ang siklistang nakaalita ni Gonzales sa Quezon City kamakailan. Ayon kay Fajardo, maaaring kasuhan ng grave threat at iba pang kasong kriminal ang dating pulis. Nauna nang sinampahan ng Quezon City Police District o QCPD ng kasong alarm and scandal si Gonzales kaugnay ng road rage incident na kinasasangkutan nito. Samantala, ayon naman sa abogado ng hindi kinilalang cyclist na si Attorney Raymond Fortune, nagpasya ang kanyang kliyente na huwag na lamang ituloy ang kaso para na rin sa kanyang seguridad. Nabatid na nakatatanggap umano ng pagbabanta ang naturang siklista kasunod ng pangyayari. Umaabot ng mahigit 92 billion pesos ang atraso ng maraming pribadong kumpanya sa Social Security System o SSS. Nabunyag ito sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment. Sa pagharap ng mga kinatawa ng Commission on Audit o COA, inihayag nito na aabot lamang sa 2.48 billion pesos o nasa 3% lamang ng inaasahang 94.97 billion pesos na dapat ay nakolekta ng ahensya noong isang taon. Lumabas din sa pagdinig na aabot ng 466,000 na mga kumpanya sa pribadong sektor ang hindi nagre-remit ng SSS contributions ng kanilang mga empleyado. Sa ilalim ng Republic Act No. 1199 o 2018 Social Security Act, sino mang employer na mabibigong mag-remit ng employer's contribution ay maaring maharap sa 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 5,000 hanggang 2,000 piso. Maaari ring kasuhan ng swindling sa ilalim ng Revised Penal Code kapag lumagpas na sa 1 buwan ang pagre-remit ng SSS contributions. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.